Hello mga master, Dilos to Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang aking i-share sa inyo ay kung paano magtahi ng blouse ng DepEd Teachers Uniform 2025 mga master. So ito yung schedule nito mga master ay pang Miyerkules na schedule na blouse. So ito yung kanyang mga parts mga master, natabas na ito at na-edgingan ko na rin yung kanyang age. So ito yung pang pocket niya, pang bulsa. Ito yung kanyang pang front design. Ito naman yung kanyang pang kombinasyon sa kanyang front design mga master. Mayroon din tayong pang front design ito mga master na buo siya kasama na itong may dugtong ng ganito. Pero ito wala siya. So itataya pa natin ito dito sa tela na kulay dark gray. Tapos ito naman yung kanyang sleeve. Ito naman yung kanyang back piecing mga master sa may neckline ito. Ito naman yung kanyang back parts. At ito naman yung kanyang front piecing mga master. Ito siya. Ito, pwede natin itong dikitan ng pilon, pwede rin namang hindi na, depende na yun sa inyo mga master. Ito naman yung ating front body. So itong ating front body ay buo ito, pero mamaya kakatingin natin ito dito mga master. So ito, pwede naman natin katingin ito. Tapos maglagay tayo dito ng kombinasyon ng tawag ito. Maglagay tayo ng kombinasyon dito ng front design. So ito, pwede natin itong i-cutting. Ang lapad nito mga master ay 1 and 1/2. So tabasan natin to. Tapos maglagay tayo dito ng front pocket sa may baba ng kanyang front design. So ngayon, start na natin tahiin. So unang bubuuin ko mga master, ito muna ng itong kanyang sleeve. So ito, itutupi lang natin to. So 1 inch fold lang ito mga master natin gagawin dito sa laylayan ng sleeve. So pag magbuo ako ng sleeve mga master, ginagawa ko nito, itong laylayan, tapos dinudugtong ko itong kabila. Ipantay ko sa dito, pagdating dito para pantay talaga yung kanyang sleeve na pagkabuo mga master sa may kanyang arm width. So ganyan ko sa ginagawa mga master para pantay talaga siya. Pagkatapos, pinapasadahan ko itong kanyang allowance para yung kanyang partida ng kanyang allowance ay maano siya, mapartida siya. So ayan, nabuo na yung ating sleeve mga master.
Ayan na siya. Ang ating sleeve. Ngayon, susunod naman natin ngayon mga master ang ating back parts. Ito yung ating back. Pag ito naman yung kanyang ating back facing sa may neckline. So mamaya i-connect natin to. Tayin natin. So sa likod natin mga master, pwede naman itong buo, pwede rin namang may cutting. So itong ginagawa ko ay may cutting siya. Tapos, isusunod naman natin yung kanyang dart. Ito yung kanyang dart mga master. So, sa blouse, meron talaga yung dart mga master. Back dart ito. Meron naman tayong dart sa front naman. So ngayon mga master, nabuo na yung ating back. Ayan siya. Buo na. Ngayon i-connect natin tong itatahin natin tong kanyang back facing. Ito sa mga master, ganito siya. Ganyan. So itatahin muna natin to dito. Partidahin muna natin tong kanyang alawan. Tapos ito yung kanyang ating back facing sa neck. So itahin lang natin to. Pag ganyan mga master. Tapos, ayun, natahin na natin siya. Itong paikot ito mga master, pikitihan natin to. Kasi itatop stitch kasi natin ito para pag mabaliktad, wala siyang laban mga master. Ayan, tapos dito sa baliktad, sa kabila na ito, mag-top stitch tayo. Ang tatahian natin itong kanyang facing ang tahian natin. I-top stitch natin ng 1/16 ang pasada. So bali ito na yung ating back mga master. Ayan siya sa ating sa may wrong side, ganyan siya. Kapag sa right side naman ay ganito naman siya. Ayan, bali ready to attach na yung ating front parts mga master kapag nabuo na natin yung ating front parts. Ayan siya. So ngayon bubuuhin naman natin ngayon ang ating front parts naman. Ito yung ating front. Ayan, nakating ko ito na nakita nyo kanina. So unang gagawin muna natin, meron kasi itong dart.
Tatahian mo natin to ng dart. Ayun, ito yung kanyang front, no? Baka maano tayo, dito tayo. Ito yung kanyang upper, ito yung kanyang lower. Ito yung upper mga masay, so may dart pa rin to dito. So ayan ang ating front mga master, meron na tayong nagawang dart. Ngayon, ito namang ating pang front design, ayan siya. Ito siya. Idudugtong natin to mga master, ganyan. Dugtong natin. So ayan mga master, nadugtong na natin yung ating pang front design. Ngayon sa may bandang laylayan, idugtong naman natin. Ayan. So ito yung kanyang parts. Ito siya. Ito. So ang lapad dito mga master, maguhit lang tayo ng 1 and 1/2 ito mga master, yung kanyang lapad dito sa ating front design. 1 and 1/2. So bali magtabas lang kayo dito ng kahit mga 2 and 1/2 itong mga master na sa ano, para mayroon pa kayong kasama na sewing allowance na 1/2 side by side. Or pwede namang liitan ng konti, depende sa inyo, pwede namang 1 and 1/4 lang o pwede din naman siya. Kasi ito kasi ipapasada natin mamaya mga master sa gitna mamaya pag mabuo na natin to. So ayan. Ngayon i-connect natin tong, dudugtong natin tong ano sa bandang baba.
Ayan siya. So, ganyan lang natin, no? Ayan, tapos ganyan. Tapos dito, mag-open tayo dito ng pang-pocket natin mga master. Kasi meron pa kasi itong pocket eh. So, ayan na siya. Ang ating front. Okay, so, itong gitna mamaya mas, lalagyan natin ito ng design na ito. Ayan siya. Tapusin na natin itong isa. So, ayan. So, ngayon, ipapasada natin itong mga master, itong kanyang front design. So, magpalitan tayo ng sinulid ng kulay pula kasi pula yung kanyang pasada, design. So, ito ay pasada na natin. So, kaya ko to sa huli ko to ipapasada mga master kasi pag una ko kasi ipasada ito, pwede kasi siyang hindi masentro. So, at least ito nakakabit na. So, kahit pa paano, masentro ko na talaga siya.
ito na sa mga master ang ating front design. Kaliwa at kanan na ito mga master, nabuo na siya. Ayan. So ngayon maglalagay pa tayo ng bulsa dito sa side at saka sa sides kabila. Pagkatapos ito maglagay ng bulsa, maglagay tayo ng facing, saka na natin sa mabuo yung front at saka yung back. Ngayon, unahin natin lagyan ng bulsa ang kanyang kaliwa. So, ganito lang naman maglagay ng bulsa mga master kasi ito, bubutasan natin ito mamaya, tapos tasin natin ito kasi pinasada ko kasi ito. So, ang gawin natin, ito yung ating pocket bag. Ganyan. Pasada lang natin dito sa kulay gray na yan. Itong una mo, dito mo tayo magpasada. Itahin natin yan dito. Ganyan lang natin, no? Ito wag natin itong isamang tahi kasi para may makapasok yung butas. So ayan sa mga master ng ating pocket bag. Natay na sa dito sa isang alawan sa baba. Ngayon, ito naman tatahin naman natin dito sa isa. Itong tela na ito, itahin naman natin dito sa dark gray naman. So ayan, nakabit na natin pareho ang ating pocket. So maggupit na tayo sa ating sakto na lapad ng ating pocket bag. So ito yung lagyan natin pocket bag mga master na ating nagawa. So dito, pasadahan natin paikot para yung ating pocket bag mabuo na siya. So ito na ang ating pocket mga master. Ngayon, ayan siya sa likod, sa back side. Ayan. Ito yung kanyang front side. Ngayon tasasin natin to. Magkaroon na tayo dito ng butas. So pag maplansa naman ito mga master, maplat naman na ito eh. Ito siya mga master ng ating pocket. Ayan siya. Sakto lang to lagyan ng choke ng ating mga teacher kaya huwag lagyan ng cellphone. Ayan siya. Ayan. So ito bago nyo pwede nyo naman tong huwag nyo na lang tastasin para hindi siya bubuka. Ayan sa mga master. So ngayon, ilalagay naman natin ngayon ang kanyang front facing. So ito mga master, kasi ito hidden buttons kasi ito. Itong bandang kaliwa mga master ay ito yung lalagyan ng butones. So bali itong na ito, tatanggalin natin yan.
So ito yung kanyang facing mga master. Ayan siya. So itayin na natin dito. Baliktarin lang natin ganyan. So, dito tayo mag-start pasada. Ang ating start ng pasada mula sa bandang taas mga master, no? Tapos itong paganya, wag na tayong gumanito mga master kasi para lang yan mamaya sa right side. Ito kasi sa left side kasi ito. So naka-close talaga ito. Diretso lang natin 'to. So ito, binuo ko na sa mga master. Kung kayo, ang gagawin nyo muna, pwede nyo itong, sigsagan nyo muna itong mga master, itong tayo natin sa front design, sa kanyo ito buuhin. Pero itong sa akin, binuo ko na lang kahit wala pang edging para matuloy-tuloy ko lang yung ginagawa ko kasi para hindi maputol yung ating video mga master. So ito, tabasan na natin tong kanyang pasobra. Tapos dito, sa may bandang ito, maglagay tayo ng ganyan na pikite. Ayan, pag ganyan. Para makuha natin yung kanto. Pag ganyan mga master, oh. Ayan, oh. Yung ito at saka ito para makuha lang natin yung kanto mamaya. Tapos dito naman sa pa-curve, magpikiti lang tayo dito mga master para yung curve na ito ay walang lalaban na allowance. Tapos saka tayo mag top stitch naman. Ang top stitch naman natin to mga master, ito na ang kanyang facing mga master. Ito yung ating pasadahan ng 116. So, ito na ang ating front mga master. Ayan na siya. Ready to assemble na ito mamaya sa ating front at saka back. So bubuhin ko lang muna yung isang ang isang parts naman sa right side. So, ito sa laylayan, i-close lang natin to sa may facing. At dito magtupi naman ako ng 1 inch preparation ito para sa pasada mamaya sa laylayan. So, ayan ang ating front mga master. Ayan na siya. So ito yung lalagyan ng butones ng side na ito. Ayan siya. So ngayon, isunod naman natin yung kanyang banda, ang kanyang kanan na parts.
So ngayon, para hindi na ako magtagal pa, ihuli ko na lang, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ito gawin yung kanyang pocket. So magdiretso na lang ako sa piecing na lang kung paano ikabit. So ito yung ating front, ayan. Ngayon ikabit yung ating piecing. Ang kanyang front piecing, ganyan siya. So ipasada lang natin to, baliktarin lang natin. Ganyan. So siguraduhin lang natin na dito mapantay yung ano natin sa may bandang shoulder. Ayan siya. So ngayon magpasada tayo dito mula sa edge mga master. Dito lang muna tayo mag-start magpasada. Ang pasada natin dito ay sewing allowance lang na mga 1/2. So kung nakita nyo ito, wala pa itong bursa mga master na kasi hindi ko na ito ipapakita sa inyo kung paano ko ito gawin. Kasi nakita nyo naman doon sa isa na may ano nagbulsa na ako eh. So same lang naman sila ng process. So dito kasi yung ano mga master, kanyang hidden buttons. Papasok lang tayo dito. Yan. So ngayon, ito napasada na natin. Ito mga master, magpikita tayo dito. Pipikitihan natin to. Yan. Tapos dito naman, mag-ano tayo ulit dito ng ano. Pikiti din para makuha yung ating kanto. Tapos ganoon pa rin dito mga master sa pa-round dito, magpikiti pa rin tayo para yung kanyang allowance hindi siya lalaban kapag ating mabaliktad na. Tapos dito naman, ito kasi yung ating ano mamaya, hidden buttons. Ito yung ating guhit natupi. Ayan. Medyo malabo lang kasi sa aking diction dito sa aking guhit. Ayan. So dito magpasada tayo dito. Ito, pasadahan natin to. Mula dito mga master, pwede naman kayong dumiretso na dito pag ganyan. Pero kahit ako, papasok ako dito ng at least mga 1 and 1/2 o di kaya 2 inches. Ganyan. Tapos ito, pwede natin itong gupitan. Bawasan natin to para walang kapal. Ayan siya. Kasi ito kasi yung ano natin mamaya naka-hidden button siyang ganyan Ganyan. Tapos ito, sa laylayan, ating ano nanto pasadahan. Ito yung fold sa laylayan. So ayan sa mga master kita nyo naman kung paano yung ganyan Ayan siya. Ngayon pagbalik natin to, ito yung itutupin natin. Itong guhit na ito, yan. So ganyan lang natin. Ito yung ating piecing. Ito baliktarin natin to. So ayan na siya. Ito, sana yun. Ayan, pag ganyan. Ito yung, dito tayo maglagay ng uhalis. So, dito muna, maglagay muna tayo ng top stitch dito sa bandang kanyang neckline. Sa piecing pa rin sa mga master, pasadahan natin ito ng 1/16.
So, yan, ulitin ko lang, no. Dito na ako nagpasada ng 116 mga master. Ito yung parts lang na ito, at saka ito. Dito wala na tayong pasadang ano no, na 116 wala na. Dito lang meron tayong pasada. Ayan. So ngayon balik na natin. So ayan na siya. Ang ating front. Tapos ngayon, para masigurado natin, bibisingan natin to para yung kanyang line ay makuha natin siya tamang tamang sukat. Bali itong guhit na ito, ayan, ito lang yung guide natin sa pagtupi. Pwede kayo magguhit ito sa sa kabila para makita nyo kung paano yung kanyang tamang guhit. Or pwede nyo i-pin na lang para mayroon na kayong guide. So, ayan sa mga master, no? Pwede nyo ipin o pwede nyo ring bistingan. So, ito, bibistingan ko na lang para makita natin na maklaro natin yung kanyang front, ang tawag ito? Kanyang hidden buttons. Tapos saka natin ito pasadahan ng 1 inch or 1 1/4 ang kanyang bar para hindi siya kaya sa mga master, no? So ang ating pagbisting nito mga master, kailangan itong ibabaw ay maitago itong ilalim, hindi siya makikita. So ganyan lang. So ayan. So yung pagbistin nyo mga master, pwede namang i-diretso yun pag hanggang sa sa may shoulder pero ito hanggang sa lang tayo magbisting sa may bandang buttons lang. So ayan siya. So ito yung na natin. Ito yung lagyan ng uhalis mamaya, uhalisan sa ilalim. Ngayon magpasada tayo ng at least 1 inch or di kaya pwede namang 1 1/4. Mula lang dito sa bandang ng buttons. So ayan na sa mga master, napasada na natin. So ganito lang kung paano maggawa ng hidden button sa may bandang po ito sa may bandang kanan ng pambabae.
So, tinanggal ko na yung bisting para makita natin. Ayan siya. So, dito tayo maglagay ng walis mamaya ng ating para sa botones. So, yan sa mga master. So, ngayon, bubuuin na natin yung front at saka yung back. So, ito yung kanyang back mga master. Ayan siya. Ayan. Ang kanyang back. Tapos, ipatong lang natin ang front niya mga master. Patalikod, pa ganyan din. Tapos, ibuo lang natin yung sa side. Tapos, sa shoulder, diretso na. So, dito tayo muna mag-start. So ito mga master, gaya na nakita ninyo dito, ito hindi wala pa tong edging itong ginawa ko front design. Pero sa inyo, sigsagan nyo na lang. Ito, diniretso ko na ito tahi para di lang maputol yung ating video mga master. So una, tahin natin sa dugtong sa side. Tapos dito naman sa shoulder. So dito, itong dugtungan ng piecing at saka yung body, ipantay lang natin to dito pag ganyan. Tapos dito sa dugtungan ng piecing at saka body, mag-lock tayo dito kasi para matibay yung ating pagkatahi sa bandang neck. Tapos ito yung piecing mga master body at saka yung piecing, iganyan lang natin to, itupi lang natin papartida, tapos ipasada natin to yung kanyang allowance. Tapos ito naman yung kabilang shoulder naman sa bandang kalikanan. Ayan, so mga master, ipakita ko lang, no. Ayan, nabuo na natin yung kabilang body. So sunod naman natin itong isa naman. Ayan. Dugtong natin sa shoulder dito. Tapos sa side body naman ulit. Tapos, sunod naman natin dito sa may bandang side. Ayan siya, nabuo na natin. So ito, ano lang natin ulit, partida natin ito yung sa bandang shoulder, tapos ito lang natin pag ganyan. Tapos yung allowance niya,
Yun ang pasadahan natin para ma-lock na natin yung kanyang body at saka yung kanyang facing. So ayan lang. So ito buo na siya. So ito na siya mga master ang ating blouse. So ito bibisingan lang natin to tapos plansahin para ano siya. Ayan. Tapos sa laylayan tupian lang natin tapos ikabit na natin yung manggas. So ayan ang ating blouse mga master. So ganyan na sa pag-close na natin. Ayan. So i-check lang natin yung laylayan mga master kung pantay ba yung laylayan natin sa ating design. Baka kasi di siya magpantay eh. So ngayon ikabit na natin yung sleeve. So ganito lang naman magkabit ng sleeve. Ganyan lang mga master, ano para di lang kayo malito. Ito yung front. Ay sorry, ito pala yung isa. Ito yung pang front body. Ayan siya, may marking yung kasama para sa front. Ayan, ganyan lang natin. Tapos saka tayo gaganyan. So dito ako sa kabila kasi magpapasada. Dinukot ko lang sa ganyan lang. Be, na-able yung mo be.
So yan mga master, nakabit na natin ng ating sleeve. So yan siya. So yan mga master, hanggang dito lang pong ating video mga master. So yung kabilang manggas hindi ko na ikakabit, at least naipakita ko na sa inyo kung paano siya binuo. So ayan mga master, hanggang dito na po. Maraming pong salamat. At God bless po sa ating lahat mga master.